Ang ngalan ko'y Don Pedro A. Baramienda. Bagaman ako'y isang purong Kastila, matatas ako magsalita ng wikang Tagalog. Isang araw, napadpad ako sa isang napakagandang lupain sa baryo ng San Diego. Dito ako bumili ng mga lupain upang doon na manatili, manirahan, at mabuhay kasama ang aking mahal na pamilya. Masipag at matyaga, pero walang kibo, mapusok at malupit kung magalit. Iyan ang taguri sa akin ng mga tao. Ako, si Dol Saturnino A. Baramienda. Pinagyaman ko ang mga lupaing naiwan aking ama, si Don Pedro. May edad na ako nang ako'y magpakasal sa isang dalagang taga Maynila. Dahil doon ay biniyayaan lamang kami ng aming uniko iho, si Rafael. Ako si Don Rafael A. Baramienda, ang nag-iisang anak ni Don Saturnino. Ako ang pinakamayaman sa San Diego. Ako ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na lupain. Dahil sa katangi-tangi kong karunungan sa pagpapaunlad ng mga ari-arian, naging mabilis ang pag-angat ng aking pamumuhay. At dahil doon, ako ang naging takbuhan ng mga taong nagigingit. May mababang loob at hindi mahilig sa kapangyarihan. Ang San Diego na noon ay isang baryo, ngayon ay isa ng nayon. Nagkaroon ito ng isang kurang Indio, ngunit di kalaunan ay namatay rin. Isang paring Franciscano naman ang balik. Reverendo Padre Damaso Verdolagas ang aking buong pangalan. Ako ang dating kura sa bayan ng San Diego. Ako ang totoong ama ni Maria Clara. Ako si Maria Clara, ang nag-iisang anak ni Kapitan Tiago at Pia Alba. Isinunod ang aking pangalan sa mga pintakasi ng bayan ng Obando, ang Birhen ng Salambao at Santa Clara kung saan ako pinaglihi. Bagaman wala sa aking tabi ang aking ina, lumaki naman ako ng sagana sa pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. Sa piling ng aking mapag-alagang inaama na si Padre Damaso, ang aking minamahal na kasintahan na si Crisostomo, ang aking maarugang ama, si Kapitan Tiago, at sa ilalim ng pangangalaga ni Tia Isabel na tumayo bilang aking pangalawang ina. Mapapawi rin ang aking pangungulila sa aking ina. Ako, si Pia Alba. Bagaman tubo akong Santa Cruz, napangasawa ko si Tiago, na taga Binondo. Nang pinagpupulis ko si Maria Clara, hindi man lang maglayan ang mga ngiti sa aking hapit. Tulad ng kaulang kasyusan. At dahil doon, ako'y nanganganak na. Pinakuan ako ng matinding dahilan. Hanggang ipanganak ko, si Maria Clara, at hindi ko na nakayanan. Don Santiago de los Santos ang aking pangalan, ngunit maaari na rin ang Tiago. Ako ang pinakamayaman sa Binondo. Naging gobernador silyo rin ako noon sa pamayanan ng mga mestizo. Biniyayaan ako ng isang mabuti at magandang asawa sa katauhan ni Pia Alba. Bagaman siya ay tubong Santa Cruz, walang makapaghihiwalay sa tamis ng aming pagmamahalan. Biniyayaan rin ako ng isang napakabait at napakagandang anak, si Maria Clara. Ang ngalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra. 7 taon akong namalagi sa ibang bansa. Doon, ako'y nag-aral at nagmasid ng kanilang naiibang lengguwahe. Nakita ko ang iba't ibang kultura ng bawat bansang aking napuntahan. Totoo nga, ang pag-angat o pag-unlad
ng isang bayan ay nakasalalay sa kalayaan nito. Waring nabalitaan ko ang nangyari sa aking ama. Galit at paghihiganti ay unti-unti nang napalitan ng pagmamahal. Pagpapatuloy sa nasimulang gawain ng aking ama ang aking layunin. Pagmamahal ko kay Maria Clara, ngayon aking babalikan. Isa ako sa ilang mga saksi sa pinagdaanan ni Don Rafael dito sa Pilipinas. Ako ang tenyente ng mga Guardia Civil. Ang pangalan ko ay Teniente Guevara. Minsan nakadaupang palad ko si Crisostomo Ibarra sa liwasang Binondo. Sa aming pagkikita roon ay nagkaroon ako ng pagkakataon upang ihayag sa binata ang aking mga nalalaman sa nangyari sa kanyang ama. Bilang sa Potasio, ang tagurit sa na may pinag-aralan. Baliw naman para sa higit na walang pinag-aralan. Don Anastasio, ang tunay kong pangalan. Inikilala ko bilang pinakamatalino sa bayan ng Santiago. Minsan ako'y nag-aral ng filosofiya sa Kolehiyo de San Jose. Ngunit ako'y pinatigil sa pangambang ako'y makalimot sa Diyos. Sa akin minsay humingi ng payo si Crisostomo Ibarra hinggil sa pagpapatayo ng paaralan sa bayan. Ang payo ko sa binata, dapat siyang lumapit sa mga taong makapangyarihan. Ang pangalan ko ay Crispin. Minsan pa nga'y pinagbintangan nila akong nagnakaw ng 2 onsa. Sinaktan ako ng sakristan mayor, ngunit wala akong nagawa. Ako, ang nakatatandang kapatid ni Crispin. Basilio ang aking pangalan. Mahal na mahal ko ang aking ina at kapatid, hindi kasama si tatay. Ang pangalan ko ay Sila. Si Pepe, ang aking asawa. Si Crispin at Basilio naman ang aking mga anak. Pinagbintangan nila ang aking Crispin na magnanakaw at hindi pinayagan na makauwi. Ngayon, sila'y nawawala. Araw-araw kong hinahanap ang aking mga anak. Naglalakad, tumatakbo, at umiiyak habang sinisigaw ang pangalan ng Crispin at Basilio. Naging palaboy ako sa kalye, umiiyak, tumatawa, at nakikipag-usap sa kalikasan. Ang gusto ko lang naman ay makita ang aking mga pinakamamahal na mga anak. Crispin, Basilio, nasaan na kayo? Ang pangalan ko ay Niolwan. Ako ang namahala sa ipinatayong bahay paaralan ni Ginoong Ibarra. Dahil sa nangyari sa pananghalian, maraming mapalagay at opinyon ang umusbong. Don Filipo Linares ang aking pangalan. Ako ang Teniente Mayor sa bayan ng San Diego. Ako rin ang leader ng Lapiang Liberal. Kung ako ang tatanungin, si Padre Damaso dapat ang nagtimpi. Ang matanda ay nag-asal bata, at kung sino pa ang bata ay siya pa ang nag-ugaling matanda. Yan ang aking palagay. Isa ako sa mga malalapit na kaibigan ni Maria Clara. Ang pangalan ko Iday. Ang tagtugtog ng alta ang aking hilig. Para matawin pagkainit nila, madalas ko silang tinutugtugan ng alpa. Ako si Sina. Isa ako sa mga malalapit na kaibigan ni Maria Clara. Masasabi kong napakaganda ng tinig ni Maria Clara. Kung ako may biniyayaan ng ganoon, isigurado ako man ay kakanta rin. Minsan ay naglaro kami ng gulong ng kapalaran. Tinanong ko kung kailan ako magkakaisip at magsagot sa akin pag nagkabalahibo na raw ang palaka. Naku, hindi ako naniniwala. Galit ko lang nung sinira ni Padre Salvi ang gulong ng kapalaran. Simula na ay hindi na ako namumpisal sa kanya. Ang pangalan ko ay Anden. Mahilig akong magluto.
Kaya naman, noong kami lumakad upang mangisda, ay ako ang naatasang maghanda ng sabaw. Katulad rin ni Nasinang, isa rin ako sa mga malalapit na kaibigan ni Maria Clara. Minsan pa nga, noong malungkot si Maria Clara, kami ni Tia Isabel ang nag-alala sa kanya upang mapawi ang lungkot na nadarama niya. Isa ako sa mga malalapit na kaibigan ni Maria Clara. Ako si Victoria. Palagi akong kasama ni Maria Clara kung saan man siya pumunta. Katulad ni Maria Clara, mahilig rin akong umawit. Minsan nga'y hiniling ng mga magulang ko na awitin ko ang kundiman ng isang pag-iisang dibdib. Pero hindi natuloy dahil si Maria Clara ang gusto nilang umawit. Reverendo Padre Bernardo Salvi ang aking buong pangalan. Ako ay isang kandisal, tahimik at walang ibig. Payat, manaisip, at kahit noon pa ako ang kura dito sa bayan ng Sibig. Masigasig ako pagtupad ng aking buhay. Sa kabila nito, iniingatan ko ang aking sekretong pagtingin sa anak ni Kapitan Tiago, si Maria Clara. Palihim ng mga tingin at pagsubaybay sa kanya, sa ganoong paraan ko lamang siya mapapangalagaan. Ako si Reverendo Padre Hernando de la Sibila, ang kura sa Tanawan. Ako ang paraluma ng Alperes. Ang ngalan ko ay Doña Consolacion. Ako ay kaakit-akit, malakilos reyna ang mga galaw, at higit sa lahat, ang pinakamagandang babae sa bayan ng San Diego. Sa unang tingin pa lamang, yan ang iyong mapapansin. Higit naman na mas maayos at mas maganda ang aking pananamit kaysa sa sinasabi nilang Maria Clara. Kung alam lang ng asawa ko, ang Alperes, kung gaano siya kaswerte sa akin. Ako ang Alperes. Marahil alam niyo na kung gaano ako kamalas sa aking asawa, si Doña Consolacion. Ikinahihiya ko ang babaeng iyon. Dahil bukod sa nakakatawa ito, kung manamit, ay nangangamoy pa ito sa ng madalang nitong paliligo. Dahil hindi ako swinerte sa aking napangasawa, ibinuhos ko na lang ang aking panahon sa aking tungkulin, ang pagiging Alperes sa bayan ng San Diego. Ako si Elias. Matagal ko nang minamanmanan si Ginoong Ibarra. Maraming lihim na kaaway ang binata, kaya patuloy ko siyang binabantayan. Buhat ng mga pagkakataong ganon, masasabi kong naging malapit na magkaibigan na rin kami ni Ginoong Crisostomo Ibarra. Ako, si Doña Victorina de los Reyes de Espadanya. Ako'y 45 taong gulang na. Ngunit mukhang mas bata, hindi ba? Kung sa tingin, mamalapatin niyo, ako'y 32 taong gulang pa lamang. Noong aking kabataan, hindi ko pinapansin ang aking mga Pilipinong manliligaw na kabilang si Kapitan Tiago. Dahil pangarap ko makapangasawa ng isang dayuhan, ngunit lumipas na ang mahabang taon at ako'y isa pa rin dalaga. Kaya't napilitan ako masiyahan na lamang sa isang mahirap na kasira, si Don Tiburcio. Don Tiburcio de Espadanya ang aking pangalan. Napadpad ako sa Pilipinas bilang isang marino sa barko. Sa kasawiang palad ay napilayan ako ng isang paa
habang sakay ng Vapor Salvadora. Wala pang 15 araw ay natanggal na ako sa trabaho na nagkataong wala akong naipong pera. Noong unay, umaasa lamang ako sa tulong ng ibang Kastila. Pero di nagtagal ay napilitan na akong mamasukan sa pagamutan ng San Carlos. Isang araw ay nabalitaan ko sa isa kong kaibigan na naghahanap ng gwapang asawa, si Doña Victorina. Nagkaroon ako ng pag-asa. Di nagtagal, kami pinakilala sa isa't isa. Nagkaibigan, ikinasal at nagpulot-gata sa Santa Ana. Ako si Alfonso Linares de Espadanya. Kamag-anak ako ni Padre Damaso. Nag-aaral ako ng abogasya sa Universidad Central. Hindi ako nakaligtas sa nakakabighaning ganda ng anak ni Kapitan Tiago, si Maria Clara.